Kalaunan, habang gumagawa si Chen Pinggan ng peel, naalala niya na ipinaalam sa kanya ni Kuya Wan ang isang alchemy contest sa Imperial Capital sa loob ng kalahating buwan. Sa panahong iyon, ang lahat ng Master Alchemists na nakakalat sa buong bansa ay babalik. Dahil dito, nagdahilan si Chen Pinggan na ang kompetisyon ang magiging pinakamahusay na paraan para makuha niya ang pag-aproba ng buong sect, ngunit kailangan muna niyang magpino ng 6th grade elixir peel upang makipagkompetensya. Kumpiyansa na makakaasa siya sa system upang bigyan siya ng walang hanggang spiritual powers para sa pagpipino ng elixir, nagulat si Chen Pinggan nang may napansin siyang kakaiba sa labas. Naalala niya na malinaw ang kalangitan kanina at nagtaka kung paano ito mabilis na nagbago matapos siyang magsimula ng kanyang alchemy. Isang malaking kulog ang nagpatakot sa mga tao sa loob ng sect at naniniwala si Haring Zan na papunta sa alchemy room ang thunderstorm. Ipinagpalagay ni Jiang Shaang na baka hindi gumana ang alchemy ni Chen Pinggan. Tunay nga, isang malaking kulog ang tumama sa alchemy room, sinira ang istruktura. Hindi inaasahan, 2 peels ang lumapag sa direksyon ni Jiang Daling at Zhen Zia. Ipinagpalagay ni Jiang Shaang na hindi nagdala ng regalo si Chen Pinggan kaya sadyang nagpino siya ng ilang elixir peels para sa kanila. Pinayuhan sila ni Grandpa Mirang na bilasan ang pagkain ng mga peels upang maiwasan ang pagkaantala sa kabaitan ni Chen Pinggan. Matapos kainin ang mga peels, inactivate ni Jiang Daling at Zhen Zia ang isang katawan o isang shield at inihayag na ang Peace Sect ay may 2 immortal seedlings. Ipinagpalagay ni Jiang Shaang at Zhen Langsu na nasiyahan si Chen Pinggan sa engagement. Samantala, tumayo si Chen Pinggan, nagdadalamati sa kanyang malas na ang mga elixir peels ay nasira ng kulog. Naguluhan siya nang makita niya sina Jiang Daling at Zhen Langsu na nakaluhod at nagpapasalamat sa kanya. Sinabi ni Shen Ping kay Jiang Daling na tinulungan niya lang sila ng kaunti at hindi na kailangan niyang lumuhod kaya hiniling niya sa kanya na tumayo. Pagkatapos ay ipinagpalagay niya na sa wakas ay natagpuan na nina Jiang Daling at Zhen Zia ang kanilang mga soulmates. Matapos mag-usap ng ilang sandali, nagkaroon ng ideya si Chen Pinggan na dahil maraming tao sa paligid, dapat niyang subukang makakuha ng ilang points. Nag-anunsyo siya, sinasabi sa pulutong na ang pagtatagpo sa isa't isa ay dapat na tadhana at mayroon siyang isang secret method upang madagdagan ang swerte. Pinasalamatan ng pulutong si Chen Pinggan at ipinaliwanag niya na simple lang ang mga rules. Kapag nagtanong siya, sisigot lang sila ng "gusto kita." Biglang napagtanto ni Jiang Langsu na narinig niya ang tungkol sa secret na iyon. Samantala, tinanong ni Chen Pinggan ang pulutong kung gusto nila siya, kung saan sumagot sila ng oo. Maraming points ang lumabas at pagkatapos ay ipinaalam ni Chen Pinggan sa kanila na ang secret method ay umabot na sa mga limitasyon nito, hinihimok silang tumigil. Pagkatapos ay naisip niya na oras na para umalis at bilang kanilang senior, hindi niya kayang palakasin ang kanilang swerte. Mausisa, nagtanong si Zhen Langgo kung binisita ba ni Chen Pinggan ang Dan Empire kamakailan. Sumagot si Chen Pinggan, nagtatanong kung dapat ba niyang ipaalam kanino man at paano nalaman ni Zhen Langgo ang kanyang paglalakbay sa Danwu Empire. Pagkatapos ay nakiusap si Jiang Langsu kay Chen Pinggan na huwag magalit. Inilalantad na nalaman lang niya ang tungkol sa 2 asteroids na nahulog noong nakaraang araw sa Dan Empire. Bukod pa rito, natuklasan niya na binanggit ni Prime Minister Zhu ang isang master na nagsagawa ng isang secret technique at niligtas ang lahat. Inutusan ni Chen Pinggan si Jiang Langsu na bumangon. Nagpapasalamat sa kanyang pagpapatawad, siniguro ni Zhen Langgo kay Chen Pinggan na kung ang kanyang presensya ay hawad lang kay Chen Pinggan, handa siyang hindi na kailanman apakan ng Dan Empire muli. Pinatunayan ni Shen Ping kay Zhen Langsu na ang kanyang mga ginawa sa Danwu ay hindi isang malaking issue. Dahil dito, napagtanto niya na dahil magiging bayaw siya ni Jiang Daling balang araw, dapat siyang kumilos ng mas mabuti. Nagmungkahi si Chen Pinggan kay Jiang Langsu na mas maginhawa kung may hahatid niya ang libro para sa kanya dahil mayroon siyang ibibigay kay Prime Minister Zin at makakatipid ito sa kanya ng biyahe. Sumang-ayon si Jiang Langsu, nangako na ay lalaan ang kanyang sarili sa gawain. Pagkatapos ay ipinaalam ni Chen Pinggan sa lahat na aalis na siya at hiniling sa kanila na patuloy na magsaya sa banquet.
Bigla niyang naalala na kahit nawawala ang mga pills, tama ang mga procedures na sinunod. Pagkatapos ay sumakay si Chen Pingan sa dragon, nagpa siya na bumalik at bumili ng isang furnace para sa alchemy. Nagpaalam si Jiang Langsu kay Jiang Shane na nagutos kay Zhen Langsu na huwag antalahin ang hiling ni Chen Pingan at magpatuloy sa imperyo. Sa gayon, lumipad siya, iniisip na kung tama ang kanyang mga hula, malapit nang makaranas ng malaking pagbabago ang Dan Empire. Nag-isip si Chen Pingan na kailangan niyang pumunta agad sa Dan at isinasaalang-alang na hindi madaling magpakita ang Black Dragon, alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili ng maayos. Nag-scroll sa system, nagpa siyang kunin ang AWM rifle dahil eksaktong 10,000 points ang halaga nito. Matapos subukan ang rifle at gumawa ng butas sa bundok, hinalikan niya ang rifle. Bumubulong na hindi siya matatakot sa Danwu's army nito. Napagtanto na oras na, nagpa siya si Chen Pingan na mag-apply para sa kompetisyon at sa Danwu. Sa pagmamasid dito, nag-isip ang aso na ito ay isang nakakatakot na sandata at sa ganoong kapangyarihan ay hindi siya maglakas loob na manggulo. Sa wakas, dumating sa Dan Empire, tinali ni Chen Pingan ang aso. Pagkatapos ay napansin niya ang lalaki na nanggulo sa kanya noong huli at nagtaka kung anong nangyari. Bigla, sumingit ang isang estranghero, nagsasaad na walang ginawang mali ang dating emperor at ang bagong emperor ay kamakailan lang nakatuklas ng 300 sa mga krimen ng pamilya ng general. Mao Sisa, nagtanong ang estranghero kay Chen Pingan kung saan siya galing at nagtaka kung paano niya hindi alam ang balita sa Danwu Kingdom. Ipinaalam ni Chen Pingan sa estranghero na siya ay isang dayuhan at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay taos-pusong nagtanong ang estranghero kung alam niya ang tungkol sa 2 asteroids na lumitaw kalahating buwan na ang nakalipas. Kinumpirma ni Chen Pingan na alam niya. Nagpatuloy ang estranghero sa pagsasabi na ang mga asteroids ay isang legendary disaster at ang isa sa mga ito ay nahulog sa bahay ng Prime Minister, na nagtulak sa dating emperor na gustong paalisan ang Prime Minister. Gayunpaman, inakit ng asteroid ang pansin ni Emperor Jinyu matapos pigilin ang assassin na ipinadala ng dating emperor. Nagbuo si Emperor Jinyu ng isang alliance sa Prime Minister, nangako na magpapahiram ng mga sundalo upang maghayganti sa dating emperor. Nagulat si Chen Pingan nang malaman na si Emperor Jinyu ay biyenan ni Jiang Daling at nagtaka siya kung dahil ba ito sa pagtulong niya sa paghahatid ng libro. Ipinaalam pagkatapos ng estranghero kay Chen Pingan na ang mga imperial forces ay ibinagsak ang dating emperor at sinamantala ni Prime Minister Zhu ang sitwasyon at naging bagong emperor. Pinag-isipan ni Chen Pingan ang katotohanan na humiling lang siya kay Zhen Langguo na ihatid ang libro, hindi upang magdulot ng ganoong kaguluhan. Sa sandaling iyon, isa pang estranghero ang sumali sa pag-uusap at pinuri ang kaalaman ng estranghero, pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kamakailang genius na lumitaw sa Danwu. Sumagot ang estranghero na tama ang tanong niya at ibinunyag na kamakailan lang nakatanggap ang Zhang sect ng isang walang kapantay na genius. Nagulat, hiniling ng isa pang estranghero na ibahagi niya agad ang impormasyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng estranghero na isang buwan na ang nakakaraan ay nakita niya ang isang taong nag-alchemy na parang nagluluto at pinabuti pa ang recipe mismo roon. Balisa, nagtaka si Chen Pingan kung siya ang pinag-uusapan nila. Nagtanong ang isa pang estranghero kung alam niya ang pangalan ng genius. Sa pagdinig sa sagot, nalaman niya ang pangalan nito ay Zhen Dentang. Pinasalamatan ni Chen Pingan si Zhen Dentang sa pagpapahiram ng kanyang pangalan. Pagkatapos, hinawakan ng lalaki si Chen Pingan at sinabi sa kanya na kung hindi niya kilala ang kanyang idol, maaari niya itong ipaalam. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Chen Pingan, sinasabing hindi na kailangan dahil alam na niya. Hindi nagtagal, tinawag ni Kuya Wan si Chen Pingan, hinihimok siyang magmadali at ipinaalam sa kanya na nerehistro na niya ang kanyang pangalan. Binati ni Chen Pingan si Kuya Wan at nagpaalam sa 2 estranghero. Iniiwan silang tulala. Halatang nalungkot, nagtanong ang isa pang estranghero kung nakita na ba ng lalaki si Zhen Dentang dati. Ang lalaki, na nasira ang puso, bamulong na malapit siya rito ngunit hindi niya nakilala si Zhen Dentang.
Napagtanto na walang pag-asa ang kanyang pagkakataong makakuha ng signature nito. Kinilala ng estranghero si Gendentang bilang ang taong hinulaan niya sa Immortal World at binalaan siya na huwag siyang bigan. Kalaunan, ipinaalam ni Kuya Wan kay Chen Pinggan na mayroon siyang gagawin at hiniling sa kanya na mauna na. Pinatunayan ni Chen Pinggan na maayos ang lahat at sinabi sa kanya na huwag mag-alala kung abala siya. Pagkatapos ay napagtanto niya na napakaraming tao at sa pagkakataong ito, tiyak na nakakuha ng maraming talentadong individual ang kompetisyon. Nang tawagin ni Sean si Chen Pinggan upang pasalamatan siya sa mga elixir pills na nagbigay daan sa kanya upang mag-breakthrough at makapasok sa kompetisyon. Nalilito, nagtanong si Chen Pinggan kung sino siya. Sumigaw si Sean sa kanya at pinaalalahanan si Chen Pinggan na siya ang gumabay sa kanya sa buong kaharian at nagpaalam sa kanya tungkol sa kompetisyon. Biglang napagtanto ni Chen Pinggan na isa pala siyang babae. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na maikli ang kanyang buhok dahil sa isang aksidente habang nagsasanay ng alchemy. Humingi ng paumanhin si Chen Pinggan at inamin na hindi dapat siya nag-react ng ganoon sa panahong iyon. Nang sabihin sa kanya ni Zhajian na ayos lang iyon, idinagdag niya na sinabi ng kanyang ama na magaling ang kanyang alchemy skills at hiniling sa kanya ng isang laban sa kompetisyon. Binanggit din niya na kung matalo siya, kailangan niyang mangako ng isang bagay sa competition grounds. Dumating ang anunsyo na opisyal nang nagsimula ang kompetisyon. Masiglang kumuha ng isang dakot ng herb si Chen Pinggan. Bumulong ang estranghero sa kanyang sarili, idinidiin kung gaano kalaki ang deal ni Chen Pinggan. Mausisa, nagtanong si Jen Kuang kay Zhu Yinping tungkol sa lalaki sa tabi ni Chen Pinggan, nagtataka kung siya ang bata at sikat na alchemist. Sumagot si Zhu Yinping na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa kanya at hindi siya kasama sa listahan ng mga registered alchemists. Sumingit si Kuya Wen, ipinaalam sa kanila na nakita niya ang lalaki na nakikipag-usap kay Chen Pinggan sa harap ng registration office at naisip na dapat dumating siya dahil kay Chen Pinggan. Ang bawat galaw ni Chen Pinggan ay hindi maintindihan para kay Xin Kuang. Samantala, naisip ng kakaibang lalaki na kahit laro lang iyon, ang kanyang dignidad bilang isang immortal ay hindi magpapahintulot na matalo siya. Humingi siya ng paumanhin kay Chen Pinggan dahil aalis na siya muna ngunit naantala nang makita niya si Chen Pinggan. Nagtanong si Chen Pinggan kung anong problema. Nagtaka ang estranghero kung nakagawa na ba ng elixir pill si Chen Pinggan, kung saan sumagot si Chen Pinggan, hindi pa nga. Ikinuyong ng lalaki ang kanyang kamao, iniisip na dahil nauna si Chen Pinggan, hindi nito naapektuhan ang kanyang competition rank at ang kanyang elixir pill ay walang duda na may mataas na kalidad. Nagpatuloy siya sa paglalagay ng spiritual key sa furnace, sapat na kadalisayan upang puwersahang mapataas ang pill rank. Pagkatapos ay inihanda ng estranghero ang kanyang sarili upang magsagawa ng Thunder Tribute. Gayunpaman, may napansin siyang kakaiba. Mayroon lamang isang pill sa kanyang furnace kaya nagtaka siya kung paano ito makakaakit ng isang napakalaking thunderstorm. Napagtanto na kayang sirain ng lakas ng thunderstorm ang kanyang mga elixir pills, mabilis siyang nagcast ng isang key shield. Sa kanyang pagkagulat, tumama ang thunderstorm sa furnace ni Chen Pinggan. 2 pills ang lumabas mula sa sirang furnace na nahuli ni Chen Pinggan at bumulong na ang mga Thunder elixir pills ay mahusay na napino at walang nawala. Tinanong ng estranghero si Chen Pinggan kung sa kanya galing ang thunderstorm at nagtaka kung hindi ba ito ang kanyang unang beses. Pagkatapos ay nagtanong siya kung nakagawa na ba si Chen Pinggan ng immortal pill. Nalilito, naniniwala si Chen Pinggan na nakagawa nga siya ng immortal pill ayon sa libro. Gayunpaman, walang binanggit tungkol sa paggamit ng spiritual grass upang gumawa ng immortal pill o baka hindi niya naintindihan ang mga alchemy methods. Bumulong ang estranghero na ang kanyang alchemy skills ay mas mababa kaysa sa isang mortal. Nalulungkot, tinanong niya ang kanyang sarili kung nananaginip ba siya. Pinatunayan ni Chen Pinggan sa pulutong na hindi na kailangan silang mag-ulat dahil normal lang iyon. Isang system message ang lumitaw na nagsasaad na natapos ng host ang mission at ang mga rewards ay ibibigay kapag kakaunti na ang mga tao.
Nakaramdam ng ginhawa si Chen Pinggan na sa wakas ay natapos na siya. Nalungkot, sumigaw ang estranghero na nakagawa rin siya ng mga immortal pills at nagtaka kung bakit walang kulog. Nagmura sa mga Diyos, biglang tumama ang kulog sa estranghero. Inangkin ni Chen Pinggan na ang estranghero ay baliw o isang masochist at mas mabuting lumayo. Hiniling ng estranghero kay Chen Pinggan na tigilan ang pagpapanggap dahil naintindihan niya na hindi siya maaaring maging mortal na may alchemy skills na lampas sa kanyang abot. Sinabi niya kay Chen Pinggan na sa ilalim ng kalangitan ng Mochu, mayroong isang immortal realm. Ang gusto lang niya ngayon ay ipakita ni Chen Pinggan sa kanya ang kanyang mga methods at ipaalam sa kanya kung anong uri ng existence ang natalo niya. Naniniwala si Chen Pinggan na ang lalaki ay isang immortal at magiging mahirap para sa kanya na makita ang ki ng ibang tao dahil wala siyang cultivation base at isang spiritual route. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.